Ano bang ibig sabihin nitong mental health na 'to? Paano natin malalaman kung meron talagang problema or masama lang ang mood ko nung panahon na yun? Pag sinabi natin na depressed, hindi yan simpleng kalungkutan. Parang na-atake o parang nasa-stroke pero panic attack pala. Hmm. Ngumingiti sa labas pero pag mag-isa na lang sila, nag-iisip na mag-self-harm. Hmm. Maaring sinasabi nila ito sa iba na gusto nilang magpakamatay, pero madalas hindi nila sinasabi. So yun ang mga magiging mas delikado. Doc Bian, isa sa mga madalas na marinig natin, kasi dito sa mediko 'di ba, lagi natin pinag-uusapan health, pero more on the physiological side. Like yung mga sakit ng katawan, mga infection, yung mga nararamdaman mo physically. Pero equally important I think na pag-usapan natin is yung lagi nating naririnig ngayon lalo na sa internet, which is yung mental health. And it's a very requested topic actually ng maraming commenters natin. Gusto nilang malaman more yung sa mental health eh. And na-observe ko lang naman na pag sinasabi ang mental health, it could be something as mild or nonchalant as mga kaibigan mo na stress sila or bad trip sila ngayon. Mental health ko, sasabihin nila agad, di ba? Pero in some cases, mas seryoso siya. Nakikita natin, minsan celebrities, social media personalities, nauuwi sa self-harm. Minsan, hanggang wakasan nila yung mga sarili nila. So, nakaka-confuse eh, di ba? Especially in the Philippines, kung saan medyo tabu dati yung salitang mental health. Friends, bago tayong magtuloy, i-invite lang namin kayo. Paki-check naman store.medico.ph. Flash sa screen, pero meron din link sa description. Doc, ano pong makikita nila dito? Doon yung mga collagen, yung mga vitamins, yung mga glutathione, and soup daw. Darating yung turmeric natin at ang mga ibang mga herbal natin. Okay, kasama na dyan yung malunggay at iba pang mga natural na nilagay sa capsule form. So kung di niya pwedeng kainin araw-araw, pwede niya namang i-take na parang mga pills lang or parang mga supplements. So lahat ng mga nagtatanong kung saan okay yung collagen, anong brand yung mga yan, pati glutathione, na-mention naman ni Doc, ano yung mga benepisyo nito. Check nyo lang, store.medico.ph. Enter nyo sa Google Chrome nyo, sa Safari nyo, kung ano man yung browser nyo, madali lang pong hanapin. Ano bang ibig sabihin nitong mental health na to, number one? And number two, paano natin malalaman kung meron talagang problema or masama lang ang mood ko nung panahon na yun? Pag sinabi po natin na mental health, no, in Tagalog, ito ang tumutukoy dito, involved dito ang kalusugan ng ating isip, kasama na yung emosyonal. Natatakel dito yung balanse ng ating isip, emosyon, tsaka yung kilos. Nagmamatch ba yung mga yon, no? At ito, ang mental health, very important. Dahil ang mental health natin, kailangan normal siya at healthy para magawa natin ang mga day-to-day functions o yung mga araw-araw natin na ginagawa tulad ng pag-aaral, pagtatrabaho, o pag-contribute natin sa komunidad. So, very important talaga ang mental health. Kaya rin siguro, buzzword siya, no? Right. Nagiging siguro yun yung naging pro 'no, mula nung pandemic na maging mas alerto, maging mas nakikinig na tayo sa ating mga health conditions 'no, kasama na yung sa mental health. Na nagkaroon ng maraming mga programa geared towards mental health awareness at ito nga yung isa sa mga ginagawa natin ngayon 'no. Maraming risk na involved sa pagkakaroon ng mga mental health conditions at napakarami po ng mga mental health conditions. Madalas 'no, yung mga salita ay na kumbaga nagiging parang common na words na. Depressed ako, may anxiety ako, gano'n 'no. Pero hindi yun ibig sabihin na meron ka ng disorder. Dahil lahat ng tao maaaring maranasan ang mga ganitong bagay na hindi ibig sabihin ay disorder na agad. Kapagka nagkaroon na ng dysfunction 'no, nabanggit na natin 'to sa ilang mga video, na once nagkaroon na ng dysfunction sa ating tipikal na o normal na buhay, yung mga simptomas na ito, yun na, puwede na tayong magpatingin, magpakonsulta at maaring ma-diagnose na may mental health disorder. Maraming risk factors ang na puwede 'no, na mag-contribute sa pagkakaroon ng mental health disorders. Mm. Iilan dito, mga social factors. So common 'no, lalo na ngayon sa age of social media, bullying,
no? So, maaari yun mag-contribute sa nagkakaroon din, no? Madalas abuse. So, marami rin mga genetic factors. So, maaring namamana. Maari rin sa lifestyle. Kung kayo ay umiinom ng alak, gumagamit ng pinagbabawal na droga, Yeah. so maari rin na magkaroon ng higher risk para mag-develop ng mga disorder. Meron ding environmental factors. Kung sasakuna, gera, no? Prone ang mga taong ito na mag-develop ng mga mental health disorders dahil sila ay nakakaranas ng mga usually hindi mo naman dapat maranasan. Ito pa, Doc Ben, yung mga na-addict sa online gambling, Yan. even isa pa. physical, yung na pag nagkwekwento sila, napapanood mo, nakakaisip na rin sila ng mga hindi healthy bagay. No, dahil ito lahat ay of course no bago sa atin, no, kahit na matagal na ang internet at social media. Pabago-bago kasi o nagbabago siya, patuloy siya na kumbaga nag-e-evolve. Correct. Kaya kung dumadami ang exposure natin, hindi pa rin natin alam kung ano ang magiging kontribusyon nito sa ating mental health. Marami namang mabuti, meron ding namang nakakasama, lalo na kung ang paggamit natin ay hindi responsable, no? At dahil dun sa mga contributing factors na yun, no, even kahirapan. Yeah. So kung nahirap ka sa buhay, maaari talagang magkaroon ka ng mga simptomas at maaring mag-lead ito ng mental health na conditions. Sinasabi natin yung mga simptomas, no? Siguro magbanggit tayo ng ilan dahil marami sa mga nanonood, mga kababayan natin nakakaranas nito, no? Yeah. So mga pinaka-common, no, yung mga common na terms na ginagamit nila is depressed. So kapag sinabi natin na depressed, hindi yan simpleng kalungkutan, no? So kapag nagkaroon tayo ng depressive episodes, no, maaring ito ay saglit lamang, pero madalas kapag sinabi natin depressed, yan ay talagang pagkalungkot na madalas ay wala namang dahilan at nagtatagal, no? Pagkalumbay, no, na talagang matagal, hindi natatanggal ng dahil lang merong nangyaring maganda, ay matatanggal na o ma-overcome na, no? Dahil ang normal na response ng mga tao, no, ay kung merong nangyaring nakakalungkot, yes, normal na maging malungkot ka. Pero kung nagkaroon ng positibo na pangyayari, madalas, 'di ba, tayo ay nakaka-recover na, no? Pero sa iba, hindi 'yun madali. Maaaring sa kanila mas magtagal pa yung pagkalungkot. At meron 'tong mga kasabay pa na ibang simptomas, madalas ay nagkakaroon ng bukod sa pagkalungkot, pagkabalisa, nawawalan ng gana sa mga ginagawa, yung mga dating ine-enjoy. Sa trabaho, walang ganang kumain. Maaring hindi makatulog. Or the opposite, tulog ng tulog. So kaya naapektuhan na ang mga day-to-day na gawain. Madalas, may mga iba pang simptomas tulad nga nung nabanggit mo kanina, no? Suicidal ideations o kumbaga, nag-iisip na mag-self-harm. Maaring sinasabi nila ito sa iba na gusto nilang magpakamatay, pero madalas hindi nila sinasabi. So, yun ang mga magiging mas delikado. Oo, no? So, bukod sa depression, no, marami pa tayo na mga iba pang mga simptomas tulad ng excessive na pag-aalala o worry, no? Anxiety, kasama yan doon. Yeah. Parang yung dalawang yan, yung pinaka-common na naririnig natin. Yes, pinaka-common yung mga yan, no? At ito usually napapansin. Dahil mapapansin mo kung yung katrabaho mo hindi na pumapasok, mag-iisip ka na, no? Baka hala, ano kayang nangyari sa kanya? Consistente na siya. Oo, no? Maaring hindi na siya makapagtrabaho, wala siyang focus, no? O kaya yung iba naman, tulad ng anxiety, no? Nagkakaroon talaga sila ng anxiety attacks or panic attacks. Hirap biglang mabilis huminga, maaring nahihilo. Yung minsan parang feeling nila na-atake Yes, sila. parang na-atake o parang nasustroke, pero panic attack pala. Pero marami rin naman na ganitong kaso na ngumingiti sa labas, pero sa pag mag-isa na lang sila, doon lang nila talagang hindi nalalaman ng mga kasama nila sa bahay o kaibigan na sila ay merong depression. Parang mas nakakatakot yun. Yes, no, mas nakakatakot 'yun, no, dahil walang nakakakita, walang maaaring tumulong kung hindi sila hihingi ng tulong. Tama. Bukod dun sa mga common na 'yun, marami pa, no, tulad ng mga eating disorders. Either hindi kumakain, masyadong concern sa timbang, may So ito, anorexia. kasama rin siya sa mental. Yes, mental health Kumbaga, disorders. napaka-broad talaga. Yes, no? From very big na mga mental health disorders, even to eating disorders. Maring anorexia, hindi kumakain, talagang sumobra na ang payat dahil sobrang concern sa timbang. Maaring may bulimia, kakain, tapos isusuka yung kinain dahil ayaw tumaas yung timbang. Yun yung pinagkaiba nila, di ba? Yung isa ayaw kumain, kaya ang payat niya. Yung isa,
kumakain pero Mm. gusto niyang isuka. Mm. Anorexia and bulimia respectively. Yes, 'no? And of course 'no, marami pang iba na mga mental Para sa health Pilipinas disorders. hindi problema yung yung mga yon. Ang gusto ng Pilipino kumain, eh. So, Mm. pagkain parang kaya ang lalaki na ng mga Kasama din yun 'no, yung mga sobrang pagkain, wala kang kontrol sa pagkain. So meron mental health din. din siya Yes. May problema sa aspeto rin siya, oo, na mental health disorder 'no, dahil wala ka ng kontrol, ang ginagawa mo na ay kain ka ng kain. kasi harmful din yun in the end, Yes, 'di ba? harmful din dahil maaari kang magkaroon hindi lang ng mental health disorder kung hindi ng physical na mga disorders, 'no? Meron din mga post-traumatic stress disorders, Hmm. mga tulad ng nabanggit kung ikaw ay naka-experience ng abuse o kaya ng sakuna, ng giyera, maaaring babalik-balikan mo yung mga yun. So, hindi lang siya nangyayari sa mga sundalong galing sa giyera, yung Hmm, PTSD, hmm. anything traumatic. Yes, 'no, maaring abuse, physical abuse, mga verbal abuse, maaari 'no, Hmm, na maaari silang mag-develop noon. ito. 'No, kaya napaka-broad ng pagka ang topic natin ay mental health 'no. Dahil ang iniisip ng iba kapag sinabing mental health condition, the usual 'no, kung Pilipino, baliw, gano'n 'no, na kaya nagkakaroon ng stigma around pagpapa-check-up, na kapag nagpatingin sa psychiatrist agad sasabihin, "Ay, nasira ang ulo o kaya Hmm. nabaliw." Correct. 'No? Buti na lang, siguro 'yun ang kagandahan ng social media. Hmm. Dahil meron ng mga ganito, na mga platforms, dini-discuss ang mga ito, mas nagiging aware na yung mga tao. Pero still, yes, meron na ng improvement 'no, pero still marami pa tayong dapat gawin para maging mas accessible ang pagpapa-check-up at magpa-check-up yung mga may nararamdaman na mga simptomas. Dahil karamihan nahihiya. So, hindi mo naman ipagsasabi na meron kang pinagdadaanan. Madalang ang nagsasabi, no? Oo, dahil of course nahihiya pa rin sila 'no, na Yes. pinagdadaanan nila itong mga ganitong mga simptomas. Hmm. Na kung ito ay tumagal na, mabuti talaga dapat na ipa-check up na. Lalo na kung ito ay nakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay. Yeah. Mm. Ito, Doc Bien, siguro magandang reminder siya sa audience natin, yung pagsabi ng salitang mental health and pagsabi ng salitang baliw, siya dapat medyo responsable tayo kasi napakaraming, kumbaga napaka-broad. Hmm. Kasi kung iisipin mo, lalo na kung lumaki ka nung 80s at 90s, like yung medyo nasa edad ko or katulad ni Doc Bien, mas bata si Doc ng mga 10 taon sa akin eh. Pero alam niya ang sinasabi ko, nung araw, pag sinabing baliw, napaka-broad niyan. Pwedeng someone na nagka-nervous breakdown, Mm. pwedeng someone na nagkaroon ng developmental disorder. Pag sinabi po kasing developmental disorder, hindi siya same as mental health disorder eh. Yes. Kasi developmental, yung pinanganak na, di ba, Doc Bien? Mm. And habang lumalaki, naapektuhan yung pag-iisip. Like, Mm. example, yung mga may Down syndrome. Mm. Hindi naman kasalanan nung tao yon and wala siyang sinuffer na abuse potentially, pero pagkapanganak pa lang may physical signs na. Yes, 'no, may genetic factors na kasama 'no, isa 'yun 'no. Mm. Maaring 'yan, developmental na mga problems, autism, Mm. ADHD, spectrum din sila, Tama. 'no. So, Pag marami sinabing siyang spectrum, broad, no? broad, oo, 'no, mahirap siyang i-delineate o pag-isa-isahin 'no, dahil talagang marami siyang sakop, 'no. Maaring may mga speech delay, hirap magsalita, 'no, mga developmental na mga problems din 'yan, na yung iba nauutal-utal o kaya matagal bago magsalita, matagal bago makalakad. So, maraming mga kumbaga sakit na involved dito. Tulad ng mga ibang sakit, laging naming sinasabi sa mga pasyente 'no, na dapat hindi nahihiyang magpa-check-up dahil ang mental health disorders tulad lang din lamang ng mga pisikal na karamdaman. Karamdaman siya kaya dapat magpa-check-up. Oo. And minsan kasi meron pressure sa atin na 'pag sinabing mental health yung nirereklamo, kunyari sa workplace, Mm. 'pag sinabi mong, "Hindi ko magawa ngayon yung mental health ko." Minsan may stigma kasi yan na baka gumagawa ka lang ng excuse, gano'n. Kasi hindi katulad sa physical, minsan kitang-kita mo talaga nahihirapan yung tao, 'di ba? Mm. Pero dito, it's from the inside kaya ang hirap masabi. Mm. Eto Doc Bien, maraming tao, as you mentioned, nakaka-experience ng mga common, Mm. anxiety, depression. Mhm. Siguro mas yan yung naiisip natin ngayon dahil sila yung karaniwan. Pero I think coming from a layman's perspective like me, na hindi naman ako medical professional and hindi rin Mm. wala akong training sa mental health na medicine, di ba? Madalas akong makakita ng mga tao na nagsasabing,
naapektuhan na yata yung mental health ko, ganyan, ganyan. Paano mo masasabi na itong isang nararamdaman ko negatibo, minsan kunyari galit ako, ano, tinamaan na ba yung mental health ko o kaya malungkot ako, tinamaan na ba yung mental health ko? Kailan ko malalaman na mental health na pala yun at hindi na karaniwang negatibong emosyon? Yun kasi yung minsan nahihirapan yung mga tao 'no, na parang iniisip nila agad, mental health, tapos sakit agad. Hmm, So, tulad ng typical na health state, physical health natin 'no, hmm, lahat ng mga factors tulad ng mga nabanggit, nagalit, nagbago yung mood 'no, nagkakaroon talaga yun ng effect sa mental health dahil ang mental health is a state of health 'no, na kumbaga ito ay halo-halo 'no, ng isip, emosyon 'no, pati yung mga kilos natin. So, ang nagkakaroon na tayo ng problema kapagka mental health disorder na. hmm. So yun 'no, tayong lahat ay may mental health dahil ito ay estado ng pagiging healthy 'no. Parang physical health. Yes 'no, na kapag merong problema, maaring merong mga tulad ng nabanggit natin before 'no, maaring malungkot ka, Hmm, kaya nagkaroon ka ng, yes, depressive episode. Pero dahil mabilis mo yun naka-get over ka agad, maaaring hindi pa yun disorder. Nagiging disorder na kapagka ito ay tumatagal, nangangailangan na ng gamot o intervention tulad ng counseling, hmm, at kailangan ng kumbaga gawan ng aksyon dahil naapektuhan ang pang-araw-araw na buhay. hmm, So kung ito ay nakaapekto na sa inyong araw-araw na buhay, pagtatrabaho, pagkain, pagtulog, 'no, hygiene, very important din 'yun 'no. Kung naapektuhan na yung mga 'yun na usual mong namang nagagawa, 'yun na ang isa sa mga senyales na dapat ka ng magpatingin. Na baka dahil hindi na ito simpleng lungkot, simpleng pag-aalala, baka ito na pala ay senyales na may mental health disorder na. actually very very telling yun. Hmm, I think kailangan natin siyang i-emphasize. Kasi name-mention mo rin 'yan sa past episodes natin, Doc Ben, hmm, 'di ba? Kunyari yung episode natin sa pagkahapo o hmm, madaling mapagod, tinanong ko rin 'yon, kailan mo malalaman na madali na akong mapagod or ano lang ba 'to, physically puyat lang ba ako or ano? mm, Ang sinasabi mo lagi, pinakamadaling basis kung yung dati mong nagagawa hindi mo na magawa, yes, yun yung telltale sign, 'di ba? mm, And, siguro dagdag lang akong konti, meron akong na panood na sa isang channel like, UK based yung channel na yun, pero maganda yung explanation ng isang psychiatrist. Sabi niya, yung mental health isipin mo para siyang goma na binatak, ganyan. 'Pag puwede mo siyang hilain pataas, puwede mo rin siyang hilain pababa. So puwede mo siyang itaas, ibaba, parang yun yung pataas parang happy, pababa maaring angry hmm, or sad, yung mga negatibo. Pero dahil goma yan, sabi niya, babalik din yan sa mm, pagiging tuwid niya, pagiging batak. Ibig sabihin may normal state daw talaga yes, yung isip hmm, na hindi ka puwedeng mag-stay ng sobrang tagal dun sa mm, happy, hindi ka rin puwedeng mag-stay sobrang tagal dun sa sad o sa angry 'no. And 'pag daw tumagal na ng weeks, months, gano'n, hindi ka makalabas, yun daw yung magandang basehan na magpapatingin ka na dapat. hmm. No. Tama, magandang illustration 'yun 'no, dahil gano'n talaga siya 'no. Dahil karamihan sa atin na normal 'no, ang mental health, mabilis tayo na bumalik doon sa normal. Actually, lagi yung sinasabi sa mga Filipinos 'yan 'no, na characteristic daw natin resilient, Actually, na after ng sakuna nakangiti na agad, okey, parang nasa nasa baba TV. yun, parang hindi na okey yan, Oo 'di 'no, ba? pero kumbaga ganoon 'no, ang normal talaga natin na state 'no, even mapapansin mo ang mga Pilipino even sa mga burol, nakakatawa 'yan pagkatapos nilang umiyak, 'di Totoo. ba? So, ang mental health natin ay gano'n 'no, Hmm, matatag, resilient 'no. Pero kung nagkaroon na ng problema, dapat talaga ay ipatingin na agad. mm. Kasi 'pag kumbaga 'pag nag-fester siya, yung binuro mo, kumbaga Mas pinatagal mo, mas tatagal din yung gamutan 'no. gano'n siya. Mm, Kumbaga commensurate. So, kumbaga sa mga sakit gaya ng na-mention mo na hmm, physical, early detection din ang hmm, susi dito. mm, Okay. So, kung nakakaramdam tayo ng ganyan, Doc, yan, yung ang tagal, hindi nawawala, ang bigat, at kahit minsan, kahit nag-e-effort na yung mga tao na lumabas, makipag-usap, parang ganun pa rin daw ang pakiramdam. Ito na yung time para magpakonsulta, di ba? mhm. Eto ang question ko ngayon.
saan tayo dapat magpakonsulta? Kasi sa mga Pilipino, parang interchangeable yung salitang psychologist tsaka psychiatrist. Should one go before the other? Interchangeable ba? Alin ang tama? So, ang psychologist tsaka psychiatrist, siguro differentiate natin, no? Mm. Kapag psychologist, sila yung mga nagka-counseling, therapist, Mm. yan, no? Kapag kailangan natin ng kausap para ma-resolve yung mga issue na nararanasan natin. At kapag psychiatrist, sila yung mga doktor na nakakapagreseta ng gamot para sa mga mental health disorders. Yung iba sa kanila, may mga training din para psychotherapy o mga counseling. So, kaya rin nila yun gawin. So, hand in hand yung paggagamutan. May mga ibang kondisyon na nangangailangan lamang ng counseling, may mga ibang kondisyon na kailangan ay counseling at gamot. May mga iba na kaya na ng gamot lamang. Mm. So, depende dun sa naging kondisyon ng tao, maaring yun ang i-advise sa kanila. No? Kaya very important magpa-check up. Madalas, tayong pupunta ng psychiatrist para ma-diagnose. Mm. So, para ma-diagnose kung ano yung sakit at i-refer tayo sa mga psychologist para doon sa mga counseling therapy. Okay. So, minsan pwedeng mauna ang psychiatrist bago psychologist and vice versa. Yes, no? Okay. So, maaari rin, no? Kung saan ka pinaka-komportable, no? Kasi yung iba ay mas accessible sa kanila ang psychologist. Mm. Yung iba naman mas accessible sa kanila ang psychiatrist. Mm. So, madalas ang gagawin, ang i-expect lang naman nila sa una nilang pagpapacheck up, i-interviewin sila. Mm. So, madalas ito yung pinakamatagal dahil kung ano ang history nung naging sakit, gaano na ba yun katagal, yung mga sintomas nila, ano-ano yung mga nararamdaman, may mga trigger ba, yung mga emosyon na nararamdaman nila. Mm. Yun ang usually na magiging mga tanong, no, ng mga psychiatrist. No? Pero wag silang matakot, wag mahiya, dahil meron naman patient confidentiality. Lahat ng mga sasabihin nila sa doktor ay hindi naman ikakalat ng doktor. Mm. No? Dahil professional pa rin sila, maging yung psychologist. No? Kaya maaari nilang sabihin kung ano talaga yung nararamdaman nila nang hindi nahihiya at na hindi natatakot. Mm. At of course, ito-check din naman, no? Madalas magre-request ng mga lab test to ensure na yung nararamdaman nilang simptomas ay dahil sa mental health disorder at hindi dahil sa mga physical na karamdaman. Dahil meron mga iba tulad ng mga nabanggit natin, no, yung pagkahapo, bilis ng paghinga, Mm. baka physical pala ang dahilan. So usually i-eliminate 'yun. Kasi nakaramdam ka nung gano'n, Mm. minsan maperdon na rin yung state of mind mo, di ba? Mm. Oo nga. Kaya check din naman, no, yung physical na state ng tao. Mm. Kasama 'yun sa magiging treatment, no. So kumbaga, maraming doktor ang maaaring magtulong-tulong, maraming mga propesyonal ang maaaring magtulong-tulong para magabayan ka ng tama na paano ka, tuturuan ka nila paano mag-cope, Mm. no? Coping skills, no? Kumbaga, paano ka makakapag-adjust dun sa sitwasyon, paano maiko-correct kapag ganito yung mga nararamdaman mo. Paano ka maibalik dun sa normal mo na mood, for example. So, yun. Eto Doc Bien, I'm sure ito ang naiisip ngayon ng mga nanonood sa atin kasi syempre hindi naman tayong lahat may available na cash para mag-seek ng professional help. And minsan kasi ang perception medyo mahal magpakonsulta sa mga ganito. Given the fact na of course hindi naman tayo first world country, medyo hirap yung bansa natin. Ang lagi nating tips sa mga kababayan natin in the past, pag physical yung sakit, health center, public hospital, applicable pa rin ba kaya yun pag mental health yung kinakaharap nila? Yes, no? So, sa mental health disorders, marami tayo sa mga public hospitals. May mga psychiatrist dyan. I see. So, maaari silang magpa-schedule sa mga outpatient department para ma-schedule sila ng examination, counseling, no? Mm. At doon, parang typical din, no? Na physical na sakit. So, papacheck up ka, pa-follow up ka. So, ganun din ang setup. At of course, dahil public hospital, either free, no? Or minimum ang mga china-charge. No? So, marami talaga na access, no? At marami tayong mga centers for mental health, no? Meron din tayong mga crisis hotlines, no? Na pwedeng i-look up, no? Kunyari, meron tayong kakilala na nagsasabi na para may balak magpakamatay o kung sila mismo, no? Kung nakakaranas ng ganon, maaring sila doon tumawag at kakausapin sila ng isang maaring mag-counsel sa kanila. Mm. Okay, very good. Kasi marami natatakot. Even yung mga hindi yung mga hirap masyado, yung mga middle class. Pero minsan kasi kahit middle class ka, nakaasa ka sa HMO ng company nyo yung health card ninyo. And kadalasan hindi covered ng HMO yung mga mental health disorder. So at least kung medyo takot ka sa gastos, meron pa rin naman palang mapupuntahan. And sabi mo nga,
yung hotline, napakahalaga yan. Mm. Lagi nila, pinopromote naman yan ng gobyerno, in Mm. fairness, na minsan kung nakakapag-isip ka na ng mga mabibigat, tsaka, tawag dito, thoughts na may self-harm nang involved, pwede mong tawagan yan Mm. para kausapin ka nila and trained sila para as much as possible. I mean, hindi mo naman masasagip siguro lahat, pero as much as possible, matulungan mo yung taong tumatawag. Minsan kasi, wala na talagang masabihan yung tao. Mm. Yung nasa phone na talaga yung Mm. next best no? Mm. Okay. Kaya malaking bagay yun. Ito, Doc Bian, siguro before we close, anong ma-advise mo para ma-maintain yung healthy na state of mind ng mga kababayan natin? So in general, no, just like physical health, importante pa rin, no, yung pagkain ng tama, pagtulog ng maayos, pagpapahinga, no, work-life balance, no, para ma-maintain ang healthy na mental health, Mm. no, na state. At kung may mga nararamdaman, still the same, no, ang maaga na pagpapa-check up and acceptance ng sa sarili na merong problema. So, dapat ay maging tapat sa sarili na merong mga nararamdaman na problema at huwag babaliwalain, lalo na kung ito ay nakakaapekto na, no, sa iyong day-to-day na buhay. At of course, seek help. Mm. So, humingi ng tulong dahil ito ay sakit, just like hypertension, diabetes, no? Hindi ka dapat mahiya, dapat ay magpatingin, magkonsulta, at sundin kung ano yung i-advise sa'yo ng mga professional. Kung kailangan uminom ng gamot, ay inumin ng mga gamot, at kung kailangan ng counseling, ay magpa-counseling. And sa totoo lang, it can happen to anyone, di ba? I mean, hindi mo kasalanan yun. Hindi ibig sabihin, mahina ka or may pagkabaliw ka talaga, ganyan. Kahit sino, mayaman o mahirap, I mean, nakikita naman natin sa TV. Maaaring mangyari sa kanila. Well, ako hindi naman ako doktor, pero alam ko sa sarili ko, ang nakakatulong para sa akin sa emotional tsaka mental health ko is keeping good and loving relations with your family. Yes. Going out with friends. Yung may Mm. masasabihan ka lang, nakakagaan talaga yon. Yung problema, napakabigat niya pag ikaw lang may alam. Pero pag kahit hindi ka pa nila tulungan, yun may nasubihan ka lang, di ba? Oo, gagaan ang pakaramdam, Yeah. no? Sports, I think, super important, exercise, and lastly, yung relationship mo sa taas. I think, na-underestimate natin yung power ng faith pagdating sa modern times. Hindi mo Diyos ang social media, hindi mo Diyos ang pera, ang kotse. Isa lang, yung nasa taas. And if there's one greatest mental health doctor there is, si God siguro yun. Yes, no, very important yun, no? Now, we seek support na hindi lang sa mga kaibigan, but also family, but also in our faith. Okay, super informative. Ang dami nating natutunan. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our resident doctor and resource person, Dr. Bian Carmela Canlas. And in behalf of our partner in health, Dr. Anthony So, kami magpapaalam muna, saying stay happy, stay healthy, especially mentally, and see you sa next episode.